Nagkaroon ng massive leak sa mezzanine area. Bumuhos yung ulan sa loob ng bahay. Actually, nakita ko siya sa CCTV. I was literally on my way to the airport. Bilang overseas Filipino worker, isa sa mga pinaka-common goals natin is makapagpatayo ng sarili nating bahay and really to have a house to call our own. Siyempre, hindi naman lahat ng OFW is pinanganak ng mayaman or anak ng contractor, diba? So this video is not a definitive guide for constructing a house. It's more of a sharing session tungkol sa mga mistakes, mga lessons na natutunan namin as first time pagpapatayo ng house bilang OFW. And it sounds simple and achievable, pero since sa Pilipinas ka magtapatayo ng bahay, hindi siya ganun ka straightforward. Kumbaga, back in 2021, if you guys remember post-COVID, that time, ang daming lupa for sale, lalo na sa Facebook. And halos lahat ng kakilala mo naging property agent bigla at message ka, gusto mong bumili ng itong lupa, ng bahay, etc. So kami naman, as being an excited OFW couple na gusto na rin magkaroon ng bahay, nag-decide kami na bumili or mag-engage ng mga agents sa Facebook. So, inisip namin, bili muna kami ng land kung saan kami pwedeng magpatayo ng house. Pero, as we've learned, hindi pa siya ganun kadali. Kasi, I guess, at least for me, the biggest challenge in buying land dito sa Pinas, it's not the land itself. Ang daming lupa dito na binibenta. The problem is, yung mga agents na nagbebenta. Now, hindi ko nila lahat ng ahente, no? Kasi may mga kilala din akong agents na matitino naman, maayos kausap. Ang sinasabi ko is more on the so-called agents. Agents back then sa Facebook na nagkalat. Until now, I think madami pa rin mga neto agents na mahilig mag-overpromise but they under-deliver. Sabihin nila na mabilis lang ang process ng pagbili ng house, mabilis lang makuha yung title. Pero in reality, syempre gusto lang nila kumita. So sasabihin nila lahat ng gusto mo marinig. For example, yung first venture namin sa pagbili ng lupa, halos 3 years namin nakuha yung title kahit fully paid na kami within a year. Ito yung first land na pinurchase namin ng wife ko, 2021. The original agreement was makukuha namin title once fully paid na. So, pero hindi yun nangyari. Instead, yung agent, puro excuses, a lot of reasons. So, sabihin nila, ay kasi agri land po kasi itong lupa na binili niyo. So, it takes time. Or yung processor po kasi ng title ang bagal. So, kailangan daw po natin mag-under the table, mag-SOP. During the selling process, pag binibenta nila sa'yo, market nila yung lupa, they're not upfront about everything. Gusto lang nila yung makapag-deposit ka. Second is, makapag-commission sila. Then after nun, sisibat na sila. And ang hirap nila kontakin, hindi na sila magbibigay ng update. In our case, since sobrang tagal ng releasing ng title, in the end, napag-desisyon na namin mag-asawa na to find another lot na lang na pwede naming pagtatayuan ng dream house. So, nag-site visit ako sa mga for sale na land dito sa Zambales. And finally, we've settled on this lot right here. Pero syempre, gaya nga sabi ko, dahil nasa Pilipinas ka, hindi pa rin madali. Madami na kaming pagsubok na naranasan sa lupa na to. Ito yung timeline ng pinagdaanan namin. April 2023, nag-down payment na ako sa to. Sabi ng agent, sir, pag full payment na kayo, pwede na simulan yung transfer ng titles. 3 months lang po, ma-release na yung title. Siyempre ako naman, excited kami, gusto na namin mag-start ng construction. Sige. So, nag-full payment ako and I think mga August, fully paid na kami. Pati yung payment for processing, mga fees, etc. binayaran namin. So, expected namin that the title processing will start. Yes, nag-start naman siya. So, expected namin August, September, October, November is ready na yung title, diba? Kasi kailangan namin yun for bank loan eh. And during while we were waiting for the title,
nag-engage na kami ng contractor na gagawa ng house. Then nag-down payment na kami sa contractor. Nagkaroon na rin kami ng groundbreaking ceremony dito. Naalala ko pa yun, medyo maulan-ulan pa yun. In-invite pa namin yung agent namin during that groundbreaking ceremony. Kinausap ko siya, basta yung title, aabot ba tayo ng November? Sabi niya, yes sir, abot po tayo November. So, hoping talaga kami, November 2023, makuha na namin yung titulo para mapag-loan na kami sa bank na para sa remaining cost ng construction. Pero, ayun nga, December, delayed. January 2024 na, wala pa din. February, March, April, wala pa din. Siyempre, dahil walang title, hindi lumabas, napilitan kami na i-pause muna yung construction. So, sobrang galit na kami sa agent. And on top of that, yung kausap namin ng agent and yung nagpo-process ng title namin is medyo conflicting yung mga information na sinasabi nila sa amin. So, we had to take matters into our own hands, syempre. We had to work something out with the bank. Meron silang different loan product na ino-offer during that time para makapag-loan kami. By June 2024, na-release na yung loan. So construction of the house, nag-resume na. I think around July or August 2024, lumabas na rin yung title. So imagine more than a year after nag-promise yung agent and seller na mabilis lang yung title. And eventually, natapos yung bahay by February 2025. So, akala namin, tapos na yung sakit ng ulo, tapos na yung nightmare, pero hindi pa pala. Siyempre, na-turn over na yung house. Akala namin, lipat na lang kami. Bibili na lang kami ng furniture, appliances, something interior design. Then, may enjoy na namin yung bahay. Diba? Pero during this time, dito nagsimula yung next wave of problems. And sa contractor naman ang problema. Normal problems, mga finishing defects, may mga tiles na hindi pantay, may mga windows na hindi properly sealed, kaya pag umuulan, tumatagas yung water. Then, poor carpentry issues, lalo sa mga cabinets namin, pangit yung workmanship. Then, meron din mga light switches na walang sense na parang bakit nandito yung light switch na to, pero yung ilaw is nandun. Then, meron din mga paint issues, may mga droplets ng paint sa sahig. Yung kitchen counter namin may parang dumi, mancha na hindi na matanggal-tanggal. Kasi parang may pinatong yung gumagawa doon. Tapos hindi nila nilagay ng sapin or something. Kaya hanggang ngayon na doon pa rin yung parang mark ng whatever that is. Part of turnover process, usually may lumalabas ka talagang issues. Then naturally, may rectification works na gagawin. Nagawa naman ng mga contractor na ayusin yung mga defects na yun. So, kala namin tapos na. Pero after 3 months, ito na yung second wave of problems. After 3 months, nakaroon ng massive leak sa mezzanine area. Bumuhos yung ulan sa loob ng bahay. Then until first floor, tumatagas siya. Actually, nakita ko siya sa CCTV. I was literally on my way to the airport. No choice, napilitan ako mag-U-turn para bumalik dito. Then I had to reschedule my flight back to Singapore and extend my leaves para lang matutukan ko yung problem na yun. Nireport ko sa contractor, ginawa naman nila. Bumalik na ako ng Singapore after 5 days noon, hoping na okay na yung problem. And here comes the third wave of problem. A month and a half later after nung leak, nag-leak ulit. Nag-leak ulit sa mezzanine area. Hindi maayos yung pagkaka-repair nila. Palpak. Then, aside from the leak, may mga lumabas pang ibang issues. Like yung itong bakod na to. Kita niyo yan. Substandard ang gawa niyan. Actually, ngayon, naayos na yan. Yung gate, bumigay din yan, bumaksak. So, nakita ko sa CCTV, bumaksak. And during that time, doon namin na nag-decide na mag-engage ng third-party contractor na mag-assess ng bahay na to kung may mga mali ba, may mga defects pa ba na hindi namin nakikita. Eventually, doon lumabas yung pinakadelikadong issue na dito sa house na to, which is the electrical wiring issues.
napaka-unsafe ng pagkakagawa nila. Sa pagkakaintindi ko, according sa mga nagkasiyas, basta-basta na lang nagdugtong ng wires. Malaking fire risk siya. And kaya ang daming kable na dapat nilang nainulit. Ang tagal ng process na yun, inayos nila yung leak, yung fence, inayos nila yung gate, yung wirings. Estimated ko is it took them 2 to 3 months to finish all the rectifications. So hanggang ngayon, to be honest, meron pa rin mga minor issues na napapop up. I eventually had to ask for compensation from the contractor. Sobrang hassle na right naman namin yun na mahina compensation kasi syempre nag-book ako ng ticket, nag-extend ako ng leave, yung paglipat ng mother ko to this house na delay dahil doon. Pinaka nakakainis talaga is hindi yung mga defects, no? Ang pinaka nakakainis is yung may-ari ng construction firm na gumawa ng bahay na to, yung naka-face-to-face meeting namin sa Singapore para magpirmahan ng contract. Bigla na lang siyang nanahimik sa mga group chats namin at hindi na siya contactable. Instead na siya yung mag-manage ng mga rectifications or kausapin kami, ang ginawa niya is dinelegate na lang niya sa mga staff niya. And for me, kung ikaw yung founder or ikaw yung owner ng construction firm, dapat ikaw yung humarap, ikaw yung responsible, have some accountability, and be a leader. Maging magandang example ka naman for your staff. Hindi yung in times of trouble, bigla lang, ay, hands off na ako dyan. Sige, ikaw na makipag-usap sa client na yan. So, pinasa-pasa lang yan sa iba-ibang staff niya. So, eventually, iba-ibang engineers yung humawak ng mga rectifications. No? So, pasapasahan. Ang result, mas tumagal yung rectification works. Ang isa pang nakakainis is yung manpower issue. Minsan, walang gumagawa. Kasi sinasabi nila na wala daw silang tao, wala silang driver, may sakit yung painter nila, or electrician nila, etc. Madami na excuse. WTF ka na lang. Umaasa ka na professional yung mga taong kausap mo. Sadly, hindi. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nare-replyan ng owner. Sa Viber, sa Messenger, sa email, hindi talaga siya nagpaparamdam. So, very, very disappointing. Final reflections. Owning a house is the dream for most OFWs. Kaya tayo nag-abroad. Dapat ready din tayo to face the reality behind that dream. Kasi hindi basta-basta pera nilalabas natin, di ba? From our experience, if you're buying land, always verify the titles sa government offices. Wag lang sa agent. May mga online services naman dyan para ma-check yung legitimacy ng land. Kapag kinausap mo yung agent, no? Don't just believe the promises ng mga agents. At the end of the day, gusto lang naman nila maka-commission talaga. Kahit tapos na yung construction, dapat meron ka pa rin extra budget at pasensya for post-construction issues. Pinaka-importante is, before engaging a contractor, is i-research mo muna yung contractor. Maghanap ka ng mga past clients, tanongin mo sila, how was the experience, okay ba yung contractor, etc. Kung hindi marunong humarap at mag-handle ng problema ang contractor mo, ikaw ang kawawa, ikaw ang ma-stress. Nakaka-frustrate. Talaga, nakaka-frustrate. Looking at our house now, after all that we've been through, proud kami sa pinakirapan namin. Bawat pader, bawat pintuan, semento, lupa, lahat yan. Katumbas niyan is stress at pagod namin sa abroad. So kung OFW ka at plano mo magpatay ng bahay sa Pilipinas, sana makatulong itong experience ko sa sayo and para mas maging handa ka and you know what to expect. Let's continue helping each other as OFWs. Until next time.